Nagluto lang ako ng perfect pampulutan naming mag-asawa. Last week pa talagang nakaschedule itong inuman namin kaya naman pinaghandaan ko talaga. Pero bago nga ako nagluto ay pinaghanda ko na muna ng merienda yung mga bata. Nagmo-movie marathon kasi sila kaya naman kailangan talaga nila ng kutkutin habang nanonood. After kong hiwain yung mga orange, kinuha ko na din tong isaw ng manok. Medyo frozen pa nga siya pero kagabi ko pa talaga yan tino. At ayan, hinimay-himay ko lang muna. Medyo malambot naman na yung yelo. Pinakuluan ko lang din pala yan bago ko ilagay sa freezer at syempre may timpla na din. Timplahan ko lang to habang pinapakuluan ng asin, paminta, laurel at sibuyas. At nung bago ko din siya ilagay sa rep, tinimplahan ko lang din ulit ng paminta at konting patis. Tinusok-tusok ko na nga din siya sa stick. Sa pagpapakulo pala ng isaw na manok, dapat hindi mo siya i-overcook. Kasi kapag na-overcook siya, sobrang lambot na niyan. At mahihirapan ka na talagang itusok-tusok yan. Masarap talaga tong fried isaw ng manok lalo na kapag wala ka ng nalalasahang pait. Kaya dapat talaga hugasan mo siya ng maigi para wala siyang aftertaste kapag kinain. At eto nga si Kuya Sian, excited na excited talaga sa niluluto ko. Sabi niya nga sa akin tulungan niya na nga daw ako magtusok-tusok pero sabi ko sa kanya medyo malangsa nga. Kaya ako na lang. Ayan lang pala lahat ng naitusok ko pero may natira pa talaga at gagawin ko siyang butcheron. Malinis na lagayan, naglagay lang ako ng 1 cup na harina, 1/4 cup ng cornstarch. Titimplahan na din natin yan ng asin, paminta, at halu-haluin lang natin. At lagi ko nga sinasabi, pwede kayong maglagay ng iba pang pampalasa dyan. At ayan, i-coat lang natin yung isaw ng manok hanggang matapos. Sa isang malinis pa ulit na lagayan, naglagay lang ako ng 1/4 cup ng cornstarch, 1/2 cup ng harina, paminta, asin, at betchin. Mix lang ulit natin yan. Mga mamshis, wag masyadong malapot yung consistency ng ginagawa natin ha. Yung saktong-sakto lang para hindi masyadong makapal yung coating ng isaw. Dapat ganyan lang. Painit na din pala ako ng mantika sa kawali tapos ididip lang natin yung isaw tapos ipapry na natin siya. At ayan nga, sunod-sunod ko nang inilagay yung isaw tapos i-arrange lang natin yan para ma-deep fry. Saglit lang din namang maluto yan lalong-lalo na kapag sobrang init ng mantika mo. Hinango ko lang yung isaw natin tapos nililinis ko lang yung mantika bago tayo ulit maglagay. Ha? Murang-mura ko lang din pala nabili itong isaw ng manok sa palengke. Sa 1 kilo nga is 100 pesos lang. Kaya madami talaga akong nagawa. Para naman sa sausawa, naghiwa lang ako ng sibuyas. Inilagay ko lang siya sa garapon. After natin yang ilagay sa garapon, naggunting-gunting naman ako ng sili. 3 piraso nga lang sana yung ilalagay ko. Pero feeling ko kasi hindi siya masyadong aanghang. Kasi dadamihan natin siya ng suka. Naglagay lang ako ng paminta, patis. Dahil nga ayaw ko ng matamis na suka, kaya naman hindi ko na siya nilagyan ng asukal. Pero dinagdagan niya ng asawa ko ng kalamansi, kaya naman mas lalong sumarap yung timpla natin sa suka. Kailang tikim nga kami dyan, kaya konti na lang talaga yung nailagay ko sa lagayan. O diba, easy-easy lang naman gumawa ng pulutan lalong-lalo na kung balak nyo mag-asawang mag-inom. Kaso nga lang mga mamshis, ang nangyari naging merienda na nga ito ng mga bata. Sabi nga ng asawa ko ng mga oras na yan dapat daw nilutuan ko sila ng ibang putahe. Bala ko naman talaga sanang magluto sana ng empanada. Kaso nga lang medyo natagalan ako sa pagtusok ng isaw kaya hindi ko na siya naluto. O diba, hindi naman talaga inuman yung nangyari. Ang nangyari is naging food trip na. At ayun lang, thank you for watching. Follow me for more videos. Ingat kayo palagi. God bless. Bye!